Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias ang saserdote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak sa inyo ang propetang si Amos. Anya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan, sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhin bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap ni Amasias si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasias, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Amos ay nagsasalita sa dambana ng Diyos sa Bethel. Dito siya nagsasalita kasi pumupunta dito ang mga tao upang magsamba. Kaya ang makaririnig sa kanyang mensahe ay mas marami. Dito rin sumasamba si Haring Jeroboam ng Israel. Ang saserdote noon sa Bethel ay si Amasias. Sinumbong niya si Amos sa hari kasi sinasabi ni Amos na bilang parusa sa katigasan ng ulo nila, tatalunin sila ng mga kaaway at si Haring Jeroboam mismo ay mamamatay sa digmaan at mabibihag ang mga Israelita. Sinabihan ng paring si Amasias si Amos na umalis na at bumalik na sa kanyang bayan. Hindi naman siya taga-kaharian ng Israel. Siya ay taga-kaharian ng Huda doon sa lungsod ng Tekoa. Doon na lang siya manghula at maghanap buhay bilang propeta. Pinaliwanag ni Amos sa kanya na hindi naman talaga siya isang propeta. Ang hanap buhay niya ay ang pagpapastol at ang pag-aalaga ng mga punong igos. Tinawag siya ng Diyos at pinadala na maging propeta sa kaharian ng Israel. Ngayon, pinatatahimik siya ng saserdote ng dambana. Ito ngayon ang magiging parusa sa kanya. Mamamatay si Amasias sa isang dayuhang lugar. Mabibihag siya. Ang kanyang asawa ay maiiwan sa lupain, pero maging babaeng bayaran para lang mabuhay. Ang mga anak niya ay mamamatay sa digmaan. Ang buong bayan ay maging bihag sa ibang lupain. Ang problema sa marami sa atin, kapag ayaw natin ang mensahe, ang message, kinokontra natin at pinatatahimik natin ang nagdadala ng mensahe. We silence the messenger if we don't like the message. We shoot the messenger rather than listen to the message. Bakit hindi natin pakinggan ang mensahe at magbago? Para hindi marinig ang panunuliksa at ang mga panawagan sa kanila, pinapapatay ang mga radio broadcasters, pinakukulong ang mga kritiko, tinatakot ang mga nagsasalita, sinisiraan ng mga trolls ang oposisyon, nire-red tag ang mga journalist.
Yan ang reaksyon ng lahat ng mga dictatorial tendencies. Pinababagsak ang mga critics. Pero mas maganda sanang pakinggan ang mensahe. Kung hindi naman totoo ang sinasabi, wala namang mawawala sa kanila. Pero kung totoo ang kanilang sinasabi, lalabas at lalabas ang katotohanan. Gustong patahimikin ni Amasiya si Amos. Ngunit dahil sa ang mensahe ni Amos ay galing sa Diyos, totoo nga, sinalakay ng mga taga-Assyria ang kaharian ng Israel at ito'y pinabagsak noong taong 722 bago dumating si Kristo. Kasama ang pamilya ni Amasiyas ang napasama sa pag-aatake at pagkabagsak ng kaharian. Kailan pa kami matututo, Panginoon, na ang pagpapaabot ng aming pagkakamali ay tanda ng iyong pag-ibig sa amin? Ayaw mo kaming mapasama, kaya nagpapadala ka ng mga tao at mga okasyon upang kami ay ituwid. Turuan mo kaming makinig sa mga tumatawag ng aming pansin na magbago.